What's up mga kabakerd? Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Tanga talaga. for today's vlog po mga kabakerd. Pasilip ko po muna kayo sa ating mga off-season breed po. So malalaki na po talaga sila, magaganda na itsura at saka natutuwa ko talaga hindi po sila tinatamaan po ng mga sipon, yung mga simpleng sipon. Kahit pabago-bago po yung panahon dito. At saka pasilip ko na rin po yung mga bago nating kinord mga kabakerd. Mga, siguro ang age niyan, mga pang ano po, late born po. Yung mga kasabayan po dapat niya. Kaso wala na pong band yun po mga kabakerd. So tara, ano pang hinihintay nyo? Magkukwentuhan na po ulit tayo! Like a Hellcat. So yan mga kabakerd, punta tayo dun sa kabila po, dun po sa ating mini range po. So rotate ko na yung camera natin para makita nyo po yung pwesto po, yung mga off-season breed po natin. So dito pa rin po tayo dadaan dahil wala pa rin pong bakod tong kabila. Pero nagawa na po namin ang pintuan po ng aking daddy. So ayan mga kabakerd, may pinto na siya. Ano? Para may spring, balik pa mga kabakerd. May kayabangan to. So eto update mga kabakerd. Hindi ko pa rin nagagawan dahil doon na rin talaga tayo nag-breed po sa kabila. Tapos ayan, medyo tumutubo na rin naman po yung mga damo na naman. So maghuhukay na naman. Mag-aano na naman kami ng aking daddy dito. Maglilinis na naman kami. So ito na mga kabakerd yung ating mga off season. So papasok po tayo mga kabakerd dito po sa loob. Yan, hirap. Yan mga kabakerd oh. Tingnan yung mga kabakerd. Tingnan yung itsura niyang gold na yan oh. Yan oh. Oh, disclaimer mga kabakerd ha. No chicks, no animals were harmed in the making of this video ha. Yan. Tingnan, nakakatuwa to mga kabakerd kasi fully healthy po talaga sila. Wala pong ni isa na may sipon dito dahil maganda po kahit nag-uulan. Minsan ganito medyo mainit-init tapos sa hapon or sa tanghali mga kabakerd uulan na napakalakas. So ayan mga kabakerd, wala po yan sila, hindi pa po ako ulit nagme-maintenance ng yung parang bacterial flush pagka po sobrang ulan. Minomonitor ko po talaga sila kung ano yung magiging ano nila, yung antag ito, yung magiging Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. yan, na-blanko na tayo. Yung magiging ano nila, yung kalusugan ba, yung ano, yung itsura nila kahit sobrang lakas ng ulan, kung tatamlay ba, kung may tatamaan ng sipon. So yun, namomonitor ko sila mga kabakerd araw-araw. Wala po. Na-adapt po nila ng maganda yung pabago-bagong panahon po dito. So yan mga kabakerd oh. Sana ito mga kabakerd tong puti. Kasi parang may nakikita akong may lalaki dito sa puti. Sa white gold natin. Alin man po dyan or doon po sa isa. Kasi parang nagbago yung ano nila mga kabakerd. Yung balahibo. Kasi ang palatandaan ko kasi sa mga white gold ko. Mas marami po yung pagka-gold paglalaki. Tsaka yung tayuan po nitong isang ito. Ayan. Kamukha po ng mga white gold po natin dun sa loob. Ito mga kabakerd, ang ganda nito mga kabakerd oh. Ang ganda na, laki na nito. Ito mga kabakerd, may nag-inquire, sabi pare kung okay lang ba kung i-release mo daw ba yung off-season breed ko. Kahit ganito raw bata, i-acquired na daw. Sabi ko mga kabakerd, wala na akong halos naka-cord doon. So gusto ko kasi yung hindi ba nabablanko yung talian natin. Gusto ko pang-abot ba sila. Kung may mawala man,
may kapalit na agad. Tapos nagbi-breed pa tayo ngayon ng early bird. So kailangan target kong itlog mga kabakard, kahit 100 eggs. Tapos kahit ano mga kabakard, kahit 50% po lalaki dun sa mapipisa, okay na po, masaya na po ako dun. Kahit mga 20 plus, 30, hanggang 40 lang po yung target ko na lalaki mga kabakard. Dahil hindi na po natin kakayanin yung ganong karami. Unang-una, masurvive man natin sa pagkain, yung paglalagyan naman po. So hindi ko ma-occupied lahat na kung halimbawa lumaki talaga sila lahat na 40, 50, saan ko paglalagay dito yun. Pero sa pagkain kaya kong suportahan. Yun nga lang yung paglalagyan po mga kabakard. Siguro target ang ano rito, max dito mga kabakard, itong kabilaan na tsaka yung kung magkakaroon tayo dito sa may gitna. Siguro mga 40 to 45 lang po mga kabakard. Masaya na talaga ako nun. Marami na yun para sa akin mga kabakard, kasi masarap ng sa pakiramdam, tapos marami bang pagpipilian yung magiging future buyers po ulit natin. So ayan mga kabakard. Pero talaga ito yung halos gusto kong maging itsura talaga, yung mga ating mga kalawang line, yung mga limited gold po natin na yan. Tapos syempre yung mga red sweater natin, yan, ay may 5K dyan mga kabakard. Di ko palang double check kung alin yung markings ng 5K. Tapos yung white gold, kasi bala ko sa ano mga kabakard, ang maging kulay na lang dito sa ating manukan, gold, white gold, kung may mga Thompson white na lalabas pa. Tapos syempre ano, yung mga red na lang natin na sweater, kung 5K or mga straight sweater lang po. Tapos syempre hindi naman tayo mawawalan dito ng brown red, yung mga brown red gwapo natin, dahil may linyada pa tayo diyan na babaeng brown red. So possible magkakalabas pa rin tayo ng ganun in the future po. Tapos yung ano naman mga kabakard, syempre may gray gold tayo dyan. Hindi pa pwedeng hindi maglalabas po yan ng gray. Kahit ipagkukross ko yan sa mga pula at saka sa mga gold. Pero mas target ko talaga mga kabakard yan, ganyan mga kulay na puro gold po halos talaga. So ngayon ko nararamdaman na mangyayari na yung mga ginugusto kong mga kulay talaga dito sa manukan. Para Marami nang nakakaalam niya. ano mga kabakard, hindi nakakalito yung breeding ba. Kasi late na nga lang ng pwesto natin, malilito pa tayo sa breeding. So kung sila yan, family lang talaga, cycle lang sila. Sila na lang mga kabakard. Total sila rin naman po yung ano yung mataas yung winning percentage Kaya sila yung gusto ko talagang paramihin. Dati pa naman ko yung gustong gawin, so hindi nangyayari dahil sisiw pa lang natatamaan na ng sakit. So yung ganyang kalalaki, hindi na umaabot ng ganyang kalalaki halos lahat Pero ngayon mga kabakard, so fully healthy po talaga sila. Talagang malaking pasasalamat po talaga dun sa 3 vaccine na nilagay ko sa kanila na ano, talagang healthy talaga sila. Yan mga kabakard tingnan nyo. So sarap lang sa pakiramdam ba na laging sa ganito napupuntahan, may napapagmasdan mo silang masisigla, malalakas kumain. Yun yung number 1 talagang magpapasaya sa ating mga breeder, makita nating masisigla yung mga sisiw natin. At saka umuubos talaga ng pagkain, yung halos kulang pa yung binigay natin. So yun mga kabakard, yan yung update natin ngayon sa ating mga off season. So sana nagustuhan nyo itong mga off season natin. Yan dami na yan mga kabakard. So punta naman tayo mga kabakard dun sa pinto natin high-tech punta naman tayo dito sa ating mga newly cord na mga na mga kalawang lines din po. At saka pakita ko rin sa inyo yung natin mga kabakard, yung sweater Gilmore. Dahil paano ba naging sweater Gilmore yun, pakikita ko sa inyo mga kabakard mamaya mga kabakard So ito na sila mga kabakard.
Yung cording po nga pala natin medyo malungkot na dahil mga bata na po yung naka-cord. Nakalagay po kasi sa mga breeding pen yung mga natitira nating mga early birds na ginagamit po natin ngayong breeding. So eto mga kabakayard, yan medyo mailap pa lang mga kabakayard kaya hindi na natin masyado lalapitan. So ito, ang ganda ng sukat nito mga kabakayard. Ito, Kelso po yung nanay nito mga kabakayard, kaya white pit po yan mga kabakayard. So ngayon susubukan ko po yan. Ngayon kung makikita kung maganda, kung magninik talaga ng gusto ang Kelso sa ating mga kalawang line. Ayan na nga mga kabakayard. Meron na tayong Kelso Gold mga kabakayard. Ayan no. Ganda niyan mga kabakayard. Susum natin. Ganda ng sukat. Ganda ng balikat. Yung kulay pati niya mga kabakayard medyo tawag dito. Malamang yung mga light side ng gold natin. Ayan mga kabakayard. Tapos ayan, makita nyo, white pit siya mga kabakayard dahil sa bloodlines po nung Kelso. So ayan. Tapos ito mga kabakayard, tingnan nyo to. Natutuwa ako talaga mga kabakayard dito sa white gold na to. Talagang mayabang na. Tapos maganda pa, maganda balikat. Ayan. So anak yan nung na yung nadisgrasyang broodcock natin na white gold, yung one eye. So ayan mga kabakayard, tingnan nyo. Yabang Ano yan mga kabakayard, national band po. So late sa national yan kasi ngayon pa lang halos nanlaban yan. So yan, magiging siga na yan dito mga kabakayard. Ganda niyan no. Tingnan nyo naman yan. Tapos syempre meron pa tayo natitirang anak ng Thompson White Henny. Ayan mga kabakayard. So itong dalawang to, itong Thompson White Henny na yan, tsaka ito magkapatid po yan sa nanay. Ayan. Ito local band po ito mga kabakayard. Ito naman mga kabakayard ay anak ng Gilmore Gold po natin mga kabakayard. Ayan. Maganda din sukat nito mga kabakayard. So bago pa lang sila natututo sa cording. Kaya ganyan pa lang sila pumustura, pero mabilis yan mga kabakayard, mga 1 month, 2 months, talagang ang gagara na niya mga yan mga kabakayard. I-update ko pa rin kayo pagka ganun na mga itsura nila mga kabakayard. At syempre yung sinasabi ko sa inyong sweater Gilmore. So bakit ba sweater Gilmore? Tatago siya mga kabakayard medyo mailap din to Ayan mga kabakayard. Kaya siya sweater Gilmore. Yan. Left feet niya mga kabakayard is pang Gilmore, green legged. Yung right feet niya mga kabakayard is yellow legged. So sa sweater side. So yan mga kabakayard ay Sota. Tingnan niyo sukat mga kabakayard. Quality din yan mga kabakayard Straight comb sweater mga kabakayard. Pero sabi kasi nung kasi hindi natin to breed. Dinala lang sa atin to, sisiw pa lang talaga mga kabakayard. So ngayon malaki na siya. Parang hindi ako masyado naniniwalang sweater yung nito. Kasi straight comb siya mga kabakayard. More on sweater kasi lalo na dito sa akin. More on sweater ko talaga ay mga P-comb mga kabakayard. Pero wala naman tayong magagawa. Hindi naman natin to breed. Iniwala tayo doon sa nag-breed. Di ba? Kaya mga kabakayard, yung pinaka-update din natin dito sa cording area natin. So, eto yan Yan. Pag tinali ko rin naman yung magkakalaman pa yan. So nga lang, may mga ilang bakante pa. Eto, sana to, natataniman ko na sana ng Carabao grass. Nga lang, busy. Malago na ulit yung ating damo. Hindi na tayo nakakapag-trim. So, hindi ko na pakikita yung iba mga kabakayard na yung mga ginagamit ng breeding. Eto na lang. Pasilip ko na lang po ulit kasi sa mga natitira nating brood stag at saka brood bull stag. So, yan mga kabakayard. Tingnan mo yan. Yan, tinira natin yan mga kabakayard. So, ito.
Syempre, kalawang line, paparami ulit, at white gold. So, yan o, mga throwback white gold. Siyempre, itong one time natin na sabi, lemon sweater. Yun. Okay. And that's it po mga kabakyard. Napasilip ko na po sa inyo yung mga off-season natin sa yung mga newly cord po natin ng mga kalawang lines at saka syempre yung mga white po natin. So yun mga kabakyard sana nagustuhan nyo rin ulit itong natin yung ginawa natin content dahil pasensya na kung hindi ko kayo nanggutot sa ibang area kasi medyo busy talaga, ang hirap makapag-visit sa mga ibang manukan, ganun. Pagtyagaan nyo na lang muna mga kabakyard yung ating manukan. So, Ang galing! Ang galing! so naman magkakaroon tayo ng mas magagandang content sa yung mga pagbisita po natin sa mga kilalang breeders po dito sa aming lugar. So hanggang dito na lang mga kabakyard Kita-kits po sa next episode ng ating One Backyard at ang laging paalala at laging sinasabi sa inyo ng mga kabakyard, always be happy lang sa pagmamalaw. At i-grade po lang natin yung kayang-kaya po natin